alam naman po natin yung nangyayari na gaganap ngayon. Amen, yung mga propesiya, matindi po ang kaganapan. Sunod-sunod, alam po natin ba yan? Balita, no? Sa Japan, saan ba yun? Venezuela, saan pa? Pilipinas, saan pa? Ano yun eh? Okay, alam naman po natin, alam po yan ay nakasaad sa Matthew 24. Amen. Habang nag-ministry ang ating Panginoon si Kristo, sinabi na po niya yan na talaga magkakaroon ng tagto, mga lindol sa lahat ng dako, sa lahat ng dako. Amen. Sa lahat ng dako. Hindi excepted ng Pilipinas. Amen po ba? Pero alam naman po natin, nung sa ating pag-aaral sa leadership na sinabi po ng Diyos kay Propeta Jeremiah sa buhay ni Barok, ng kanyang sekretary at the same time his friend, na sabi roon na huwag ka nang mangarap ng mga dakilang bagay. Amen? Dito sa lupa. Huwag ka nang mangarap ng mga dakilang bagay dito sa lupa. Sapagkat, sa Jeremiah 45, amen po ba, sapagkat padadanan ko ng pakamakan ang lahat. Pero sa iyo, na sumusunod, amen, sa ating mga sumusunod, amen, kay Barak, no? Sa ating mga manampalataya, tayo po ay exempted, iingatan kita. Magkakaroon talaga ng mga lindol, mga bagyo, mga sakuna, mga disasters sa mundo, sa daigdig. Ngunit may pangako ang Diyos. Amen? Amen. May mga pangako ang Diyos na iingatan tayo. So, kunin mo yun. Amen? Kunin mo yung pag-iingat ng Diyos. Amen po ba? Pwede kunin yun eh. Amen? Pwede kunin po yun sa pamamagitan at pananatili sa Diyos. Amen? Alam, it's more than gold, more than money, ang pag-iingat ng Diyos. Amen po ba? Kaya dapat, ang ating pinakapuhunan talaga sa buhay na ito ay kasama natin palagi ang Diyos. Huwag mong nasain na iwalay ka sa Diyos. Kahit anumang mangyari, mag-away man kayo mag-asawa, huwag niyong idamay si Lord. Walang kinalaman si Lord sa pag-aaway niyong dalawa. Amen? Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya tuloy lang sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Mag-away man kayo magkaibigan, magka-negosyo, magka-church. Amen po ba? Huwag niyong idamay si Lord. Dapat na kay Lord pa rin tayong lahat. Amen. 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 So, praise God. So, kailangan po natin i-prepare. We must always prepare. Amen. Sa buhay na ito, sa lahat po mga propesiya na magaganap, talagang magaganap po yan. Sabi ni Lord, di ba? Kailangan mangyari ang lahat ng ito, ngunit ito ay hindi pa po ang katapusan, pasimulan pa lamang po ng mga paghihirap. Amen? Praise the Lord. Meron talaga mga kapamakan, meron mga paghihirap, ngunit ang sabi ng Panginoon, iingatan kita. Amen. Amen. Kaya kunin mo yung pag-iingat ng Diyos kasama ng iyong pamilya. Amen. Okay. So, I still have time. Okay. So, welcome back si Pastor Engineer ng Cebu. Generate Cebu yan. Amen. Amen. Kasi ayaw ni Lord na masayang yung pagtayo-tayo niya sa pulpito. Amen. Tapos, makikita natin na hindi siya nakatayo. Magpapatuloy po yun. Hindi po yun. Amen. Hindi na yun siya ng Lord na hindi po yun magpapatuloy. Magpapatuloy po yun habang siya'y nabubuhay. Amen. At kung ma-open mo po, doon ng Lord ang Generate Cebu, marami na may attend doon. Amen. Amen. Ano si nanay? Yung dalawang dalaga na yun. Diba? Nandun si Cassie, nandun na si Baby Ram, diba? Nandun na. Diba? 10 na sila doon. So, church na yun. Amen? Praise the Lord. Malapaganapan si Lord. Amen. Kasi, bawat lugar, mga kapatilan, itatayo ang mga dambana ng Diyos. Kasi, pagka nagkaroon sa 2 Samuel chapter 24, kung di ako nagkamali, nung nagkaroon ng salot, maraming namamatay. Amen po ba? So, kung maraming namamatay, hindi na yung dambana na wala ang salot. Amen. Kaya sa bawat lugar-lugar,
dambana. Dapat merong nag-worship sa Lord. Merong temple of God. Amen po ba? Merong Jemelef Temple Cebu. Jemelef Temple Baractas. Jemelef Temple Santol. Amen po ba? Jemelef Temple Batcha. Jemelef Temple. Dapat yan ang mga Jemelef Temple. Ano yan? Jemelef Temple yan. Amen? Dapat ganon. Jemelef Temple Cebu. Diba? Jemelef Temple Batcha. Amen? Jemelef Temple. Lagyan natin yan Balagtas. Amen? Mahala na Kuya Jenny. Diskarte mo na yun. Yung ating printer, nandiyan yung may-ari ko, no? Pero masira kasi. Kaya malapit na. Kasi nga, ano na tayo, mag-evangelize po tayo. Amen? Okay, praise the Lord. So, before I will sit down, calm down, okay, in this part of it. Okay, ayan yung po, ito natin po patuloy ito basic natin na simulan. Okay, yung parable of the pearl. Okay, according to Matthew 13:45, ang sabi po ni Jesus, again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for a fine pearl. Verse 46, when he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. Okay. Sa Tagalog, gayon din naman ang kaharian ng langit ay tulad ng isang mga ngalakal na naghahanap ng magandang perlas. 46. At nang makatagpo ng isang mamahaling perlas, ay umalis at binili ang lahat at ipinagbili ang lahat ng kanyang mga ari-arian. Pagpalain ng Diyos pagkabasa ng kanyang salita. Amen. So, ang karian ng langit at karian ng Diyos ay magkapares ng kusang salita. Okay? Kung nakarito tayo ng karian ng langit at karian ng Diyos, magkaibang salita, ngunit iisa lang po ang ibig sabihin po noon. So, alam naman po natin, sa mga take up lang po natin, na ang karian ng langit ay ang paghahari at presensya ng Diyos, no? Makinig. Ang karian ng langit, okay, ay ang presensya, okay, at ang paghahari ng Diyos, okay, sa bawat tao, sa bawat buhay ng tao. Ibig sabihin noon, na ang karian ng langit o ang karian ng Diyos, ayun po yung ang hari, di ba sa karian may hari? Okay, so sa kaharian ng Diyos, okay, sa kaharian ng Diyos, siya ang hari at ikaw po yung pinagaharian niya. Amen po ba? At sa kaharian ng Diyos, meron siyang mga batas. Amen. Meron siyang kalooban. Kasi hari siya eh. Amen po ba? Amen. At siya po ay merong kapangyarihan. Ibig sabihin, pag nasa kaharian ka ng Diyos, okay, meron kang hari. Ang Diyos mo ay ang hari. At ang hari na yon ay may batas para sa iyo, may kapangyarihan siya sa iyo, may kalooban siya para sa iyo. Amen po ba? Kasi ikaw ay kaharian ng Diyos, ikaw ay kaharian ng langit. Amen po ba? Amen. Amen. So, mga kapatid, kalabatin mo yung katabi mo, ikaw ba ay kaharian ng langit? Kaharian ka ba talaga ng Diyos? Okay. Alam niyo po ba, meron po yung nagtanong sa Matthew chapter 18. Ang sabi roon kung sino daw po ang pinakadakila sa kaharian ng langit. Okay? Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 18 verse 3, ang sabi niya, maliban na kayo po ay magbago. Magbago ha at tumulad sa isang bata ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Amen. So, ang dapat po pala gawin natin lahat, maraming tao sa buong daigdig, kasama na ating mga mahal sa buhay, dapat makaranas po sila ng pagbabagong buhay. Amen. Bagong pagkatao, bagong Elmer, bagong Darwin, bago lahat.
na dapat mangyari maganap sa lahat ng tao sa daigdig. Kailangan makaranas ng pagbabagong buhay. Ang tumulad sa bata. Kasi alam niyo po ba ang mga bata? Ang mga bata, naalala ko yung aking dalawang pamangkin ng mga college na ngayon. Nung baby pa sila, magaganda sila pareho si David sa Quintin eh. Okay? Anak ni Pastor ng Gawad. No, nakita ko talaga yung naglalaro silang dalawa. Tapos, mamaya, tinusok ni Quintin yung mata ni Pipin. Kasi kaya. Tapos, alam niyo po ba na nag-bless? Kaya ko nabanggit kasi tumulay ng bata. Kasi, pagkatapos ng iyak, naglalaro na naman silang dalawa. O, di ba? Ibig sabihin, ganon, na ang bata kasi hindi marunong yan magtanim ng galit. Amen? Na inaway, sinaktan mo ako, tinusok mo ako, di na naipatay forever. Pero hindi, mamaya, nature kasi ng bata talaga yung wala sa kanila yun. Amen? Kaya nga, ang sabi ni Lord, magbago kayo at tumulan sa mga bata. Amen po ba? Kailangan tayo tularan natin yung mga bata kasi pag hindi natin yung tularan ng mga bata, gano'n ang attitude. Dapat nag-away kayo, hindi na tayo mati. Hiwalay na tayo, ganyan. Walang gano'n. Tumunad na tayo sa mga bata eh. Amen. Kahit nag-aaway, dapat mamaya bati na. Lalo sa mag-asawa. Amen po ba? Amen. Amen! Kasi pag hindi mangyari yun, ay hindi na tayo makapasok sa kaharian ng langit. Amen po ba? Naunawaan po ba natin yan, church? Amen. At ang sabi po ng Luke 17:21, ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Pero mo, hindi makakapasok ang kaharian ng Lord sa buhay mo, sa loob mo, kung hindi mo gagayahin ng bata. Amen? Kaya dapat ang ugali natin, spiritually, gayahin po natin yung mga bata na hindi marunong magtalim ng sama ng loob. Amen. Kasi kahit kailan kung meron kang sama ng loob, kahit tampoy na nakita sa puso, kahit kailan, hindi mo mapapasok ang kaharian ng langit. At, alam niyo po ba, kapag ikaw ay nagbago na, gumaya ka na, tumulad ka na ng bata, alam niyo po ba, ang gagawin ni Satanas, lagi ka nang dadahasin. Kaya ngayon, akala mo, ordinary lang yung nangyari sa'yo, sa pamilya mo, sa buhay mo, akala mo, ordinary lang yan? Hindi po! Na nanlalamig ka, amen po ba? Napasuko ka na. Akala mo, ganun lang yun, hindi po, dinadahas ka na. Ni Satanas. Ano ang sabi ng Matthew chapter 11 verse 12? Magmula sa panahon ni John the Baptist at hanggang ngayon sabi ni Jesus Christ, ang kaharian ng langit ay dinadahas ng mga mararahas. Merong spiritual battle. Kayo nangyayari negative sa ating buhay, hindi talaga yan nangyayari lang, kundi sa likod niyan, merong gumagawa niya, nag-ooperate niyan, kaya be wise. Amen. Amen? Lahat na nangyayari tagaganap sa atin yan, lumalayo ang ating loob sa paglilingkod. Nag-iiba tayo ng mga plano sa ating mga buhay. Hindi po yan. Basta nangyayari yan dahil dinadahas ka na, dahil isa ka ng kaharian ng langit. Of course, merong spiritual battle every day, every minute, every seconds. Merong spiritual battle. At gusto ni Satanas, sumuko ka kaya, lagi ka niyang dinadahas. Sa lahat ng issues, aspeto ng buhay mo, sa dami ng gagawin mga tricks kaya dapat magpakatalino ka. Kasi dadahasin mo niya para mawala ka sa calling mo. Amen? Kaya huwag kang magpadahas kasi kaharian ka na ng langit. Amen. Bakit? Nagbago ka na eh. Amen, yung espiritu mo, kagaya ng bata. So nakita ni Satanas, taon-dago ka. Ay, kailangan gumawa siya ng mga bita para pigilan ka sa iyong journey, sa
sa paglilingkod mo, sa pagpatuloy mo sa Panginoon, sa pagpasok mo sa langit, dadahasin ng Kanya. Amen po ba? Kaya gagawin niya lahat. Amen! Akala mo, nangyayari lang sa buwan, hindi po. Dinadahas ka natin sa talas. Amen! Huwag kang magpadahas. Kasi dinadahas talaga ni Satanas ang kaharian ng langit. Kagaya sa panahon ni John the Baptist, di ba? Sukdulang pinugutan siya ng ulo. Amen. Kasi, amen. Hinahanda na po ni John the Baptist, di ba? Ang daraanan ng Panginoon sa buhay ng mga tao. Amen na, pinagsisisi na niya kasi para makarating si Jesus Christ sa buhay ng mga tao. Ngayon, pinugutan siya. Yung mga religious leaders noon, galit na galit sa kanya. Amin po ba? Magmula pa naman sa lumang tipan. Maging sa atin ngayon, yung mga nangyayang tagagrab sa ating buhay, kaguluhan sa pamilya, sa negosyo, sa trabaho, sa mga anak, problema sa paligid, lahat po yan! Magdadahas po yan ni Satanas. Kaya huwag po tayo magdadahas. Kasi until now, dinadahas talaga ang kaharian ng Diyos. At ikaw yung kaharian ng Diyos. Amen? Kunin mo yan. Sabi kanina sa Luke 17, at ang kaharian ng langit ay nasa loob ninyo. Hindi po yan isang lugar lang. Of course, kaharian ng literally, kaharian ng langit, yun po sa langit. Amen po ba, pero may mas malalim pa po yan, makautulan. Kasi ang sabi ni Jesus Christ sa Luke 17, 21, kaya nagkamali, ang kaharian ng langit ay nasa loob ninyo. Ibig sabihin, pag nasa loob natin ang kaharian ng langit, tayo po yun. Kaya tayo po yung dinadahas ng saklo. Amen po ba? Amen. Hanggang ngayon, ang ating pananampalataya ay dinadahas ng diabo. Pinipilit niya, inaagaw ang kaharian ng langit. Pero sa mga determinado na maglingkod, sumunod, pumasok ng langit, ay hindi siya papayag na siya po ay dahasin ng diabo. Amen. Amen? Imagine, ilang taon ka na, almost nasa finish line ka na. Nandiyan na! Malapit na ang finish line. Tapos saka ka ngayon mag-back out. Sayang naman mga pagod mo, mga ibinigay mo, sinakripisyo mo, sayang. Amen? Amen. Almost! In the finish line. Ang worship din ngayon, dinadas ng diablo. Dinadas, pinagbibintangan ng diablo. Gusto yata ng diablo na wala ng worship team sa GMLF. Pero mali sila, dahil ang worship team, pinalaki ng Diyos ng tama sa kanya. Kahit kung magbibintan ng diablo sa worship team, mas kilala sila ng Panginoon kung gaano sila katotoo. Amen. Amen po ba? Kaya, salamat sa Lord. Hindi ko alam, ita-atake sila ng diablo just yesterday. Pinabusin sila, pinagbibintangan sila, dinadahas sila. So, alam niyo na yung worship team? Ang diablo yun, dinadahas, pilit at inaagaw. Pilit, inaagaw ng maramakas ang kaharian ng langit. Amen? Pero puri ng Panginoon. Si Kuya Junet, dahil walang girlfriend, at sabi ng diablo, bakla daw ko. Amen? Hindi, bakla. Sumusunod na yan sa Lord. Amen? Napakatalino niya, gusto niyo kumaan dahil nag-prepare sila sa lahat sila nag-prepare ng kanilang mga sarili dahil pinalagyan sila ng Diyos na magaan ang buhay. Amen? Ano ba yan? Kung ano ba yan, kailangan sabi niya, Krisyo ba wala kong girlfriend? Kasi sumusunod ako sa Lord. Ano na siya, di ba? Tapos, pag meron ka naman girlfriend, pag-uusapan ka naman. Di ba? Sabi niya, ganun pa man, okay lang daw sa kanya, wala na siya sa kanang loob. That's it. Amen po ba? Amen. Grabe ang pagdalas na ng diablo. Amen? So, tingnan mo yung size, yung ways ng diablo sa kaparaanan niya. Kasi hindi na kontento ang diablo eh. Gusto talaga niya mawala ang Jemelem. Amen? Pero sorry, hindi magtatagumpay dahil tayong lahat pinalaki tayo Amen. ng tama. Sister Joy, late ka yan eh. Noon, iyak yan. Ano ba siya nung Sunday? Tinawagan ko. Pray tayo. Laki ng problema niya.
made to praise the Lord. We are made to glorify His name. We are made to love the Lord. We are made to worship the Lord. Amen. Kung nakita nyo lang